Noong August 2018, isang kaibigan ang nagsabing nagbalik na't nagpapahayag ng katotohanan ng Panginoong Jesus para gawin ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos. Binasa kong mga salita ng makapangyarihang Diyos at nakita ko na ito ang katotohanan at tinig ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong Jesus na nagbalik. Kaya tinanggap ko ang kanyang gawain sa mga huling araw at nagsimulang dumalo sa mga online na pagtitipon. Salamat. Ako'y punong-puno ng kasiyahan ng pagsalubong sa Panginoon nang nangyari ang isang hindi inaasahang espiritual na labanan sa tahanan. Isang araw ng Oktubre 2018, nagpadala sa akin ng asawa ko ng isang mensahe na nagsabing, "Hindi ka na pumupunta sa iglesia nitong nakaraan. At ano yung librong palagi mong binabasa? Anong pinag-uusapan niyo sa mga online na pagtitipong yun?" Katatanggap ko lang ng gawain ng Diyos sa mga huling araw kaya di ko maipapaliwanag yun ng malinaw. Pero mananampalataya na ang asawa ko mula pagkabata at manggagawa siya sa iglesia. Kaya dapat kong ibahagi sa kanya ang pagbabalik ng Panginoon. Tama. Kaya sinabi ko sa kanya, nasa mga huling araw na tayo at ang propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay natupad na. Bumalik siyang nasa katawang tao, siya ang makapangyarihang Diyos. Ginagawa ang paghatol gamit ang salita upang linisin ang sangkatauhan. Ang aklat na yon ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ibinubunyag nito ang maraming mga misteryo tungkol sa Biblia. Nasundan ko na ang bagong gawain ng Diyos at kinakatagpo ang mga miyembro ng ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Siyempre, di na ako pupunta sa mga serbisyo ng dating iglesia. Basahin mong mga salita ng makapangyarihang Diyos at tingnan ito. Ipinadala ko rin sa kanya ang link ng website ng iglesia. Binuksan niya ba ito? Oo nga, binuksan niya ba? Sa gulat ko, pinadalahan niya ako ng napakaraming mga kasinungalingan at usap-usapang ipinakalat ng CCP online para siraan ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Kasama na ang peking Zhaoyuan case na itinanim ng Partido Komunista sa iglesia. Naisip ko na dahil Pilipino ang asawa ko, di niya alam kung gaano karaming mga peking balitang mayroon sa China kaya madali siyang napaniwala nito. Oo nga. Kaya sinabi kong, ang Zhaoyuan case ay nilitis sa isang korte ng CCP. Lahat ng korte ng CCP ay mga kasangkapan ng gobyerno para mapanatili ang diktadura. Tama. Ang kanilang paglilitis ay walang kredibilidad. Ang daming gawa-gawa ng CCP na di makatarungang kaso sa mga nakaraang taon. Tulad ng protesta sa Tiananmen Square na gumulantang sa mundo. At ang pagsupil sa protesta sa Tibet. Una, lumilikha sila ng mga kasinungalingan at maling paratang, binabaluktot ang mga katotohanan tapos gumagamit ng marahas na pagsugpo. Yun lang ang ginagawa. Ang sama. Yan ang taktika nila palagi para alisin ang pagtutol. Isa pa, isa yung ateistang partido na brutal nang inusig ang paniniwala sa relihiyon mula nang magkaroon ng kapangyarihan. Papaano natin mapaniniwalaan ang kanilang pagkondena sa iglesia? Tama. Ang mga mananaliksik sa kanluran ay gumawa ng sariling pagsisiyasat na nagsiwalat sa mga kasinungalingan ng CCP. Pagkatapos, nagpadala ako sa kanya ng video ng Italianong eksperto sa relihiyon na si Profesor Massimo Introvin na nagtatalumpati sa isang pagpupulong. Sinabi ko, maiintindihan mo ang katotohanan pagkanood mo ng video. Sinabi sa korte ng isang akusado sa Zhaoyuan case. Wala akong naging ugnayan sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Sinabi nila mismo na hindi sila kabilang sa iglesia. Hindi rin sila kinikilala ng iglesia. Totoo yan. Tama. Malinaw na wala silang kaugnayan sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Totoo yan. Pero yung korte ang nagpumilit na mayroon, sinadyang baluktutin ang mga katotohanan at i-frame ang kaso para siraan ang iglesia. Oo. Totoo. Ipinapakita nito na ang kaso sa Zhaoyuan ay ginawa ng CCP bilang palusot para pagmalupitan ang mga Kristiyano. Karaniwang taktika nila ito para alisin ang mga relihiyosong paniniwala. Oo nga. Oo, totoo yan. Pero ang asawa ko'y kumbinsido sa kasinungalingan ng CCP at ayaw niyang makinig sa akin. Tapos sinimulan niyang hadlangan ng aking pananampalataya. Nagpakabit siya ng 6 na security camera sa bahay para makita niya ang bawat galaw ko. Ano ba naman siya kalala? Isang gabi nakita niya ako sa isa sa mga kamera na nakikipagtipon. At biglang sumugod sa kwarto ko na sumisigaw. Tinatanong kung bakit dumadalo pa rin ako sa mga pagtitipong yun. Sinabi ko, US ito. Isang bansang may kalayaan sa paniniwala. Ito'y pinoprotektahan ng batas. Ang aking pananampalataya ay isang wastong bagay. Bakit mo ako hahadlangan? Ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay kumalat na sa kanluran. May mga taong tulad ni na Ginoo at Ginang Schmidt mula Arizona, Tina at Charlie na nakuna ng panayam tungkol sa kanilang mga karanasan sa pagtanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. May mga patotoo mula Canada, Cuba, Japan, France, Russia, Thailand,
at marami pang ibang bansa. Ang mga tao mula sa buong mundo na nasasabik sa pagbabalik ng Panginoon ay lumapit sa harap ng makapangyarihang Diyos at tinanggap ang kanyang gawain. Tingnan mo kung anong nakakamit ng kanyang gawain at kung ito ay tinig ng Diyos. Sa halip na bulag na naniniwala sa mga kasinungalingan ng ateistang gobyernong CCP. Hindi siya nakinig sa akin, kundi kinuha pa ang telepono ko. Hinampas ko ang braso niya upang subukang harangan siya. Sa gulat ko, ginamit niya yun bilang dahilan para isuplong ako sa pulis. Talagang sobra na yan. Paano niya nagawa yun? At malamig niyang sinabing, hindi ba't meron kang Diyos mo? Sa kanya ka humingi ng tulong. Darating dito ang mga pulis. Tingnan natin kung sinong makakapagligtas sa'yo. Galit na galit ako. At bahagyang takot din. Takot akong hulihin ng pulis tulad ng napakaraming mga kapatid sa China. At naalala ko ang mga salitang ito mula sa Diyos. Ang puso't espiritu ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Lahat ng tungkol sa buhay niya ay namamasdan ng mga mata ng Diyos. Naniniwala ka man dito o hindi, anuman, at lahat ng bagay, buhay man o patay, ay lilipat, magbabago, mapapanibago, at maglalaho alinsunod sa mga iniisip ng Diyos. Ganito pinamumunuan ng Diyos ang lahat ng bagay. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay talagang nasa mga kamay ng Diyos. At siya ang nagdidesisyon ng lahat. Nasa sa Diyos na kung huhulihin ako ng mga pulis nung araw na yon. Kung pinahintulutan yun ng Diyos, kalooban niya yon. At magpapasakop ako. Hindi na ako gaanong natakot matapos kong magdasal. Salamat Salamat sa Diyos. Dumating ang mga pulis tapos ng 5 minuto. At nang maintindihan nila ang sitwasyon, naging maunawain sila sa akin. Isa sa mga pulis na puting lalaki ang nagsabing na nalagi siya sa China. At alam niya ang pag-uusig ng gobyerno doon sa mga paniniwala sa relihiyon. Matapos ang aming pag-uusap, binalaan ng opisyal ang asawa ko. Mayroon tayong kalayaan sa relihiyon sa US. Wala kang karapatang makialam sa pananampalataya ng iyong asawa. Dito sumagot siya. Pwede siyang manampalataya, pero di pwedeng makipagtipon online pag nasa bahay. Binalaan ulit siya ng opisyal. Asawa mo siya at miyembro ng inyong sambahayan. Karapatan niyang dumalo sa mga pagtitipon pag nasa bahay. Ito'y protektado ng batas. Di mo siya maaaring pigilan sa pagdalo sa mga pagtitipon at ito'y paglabag sa batas ng US. Salamat sa Diyos. Nagbukas ng landas ang Diyos para sa kanya. Oo. Nang makaalis ang mga pulis, inisip kong muli ang nangyari at di ko ito mapaniwalaan. Marami na kaming pinagdaanan sa paglipas ng mga taon. Pero ginamit niya ang pananampalataya ko bilang dahilan para tawagin ng mga pulis. Nasaan na ang asawang nakilala ko? Wala siyang pagkamakatao. Alam ko rin na sa kabila ng pinagdaanan ko, nasa tabi ko ang Diyos. Pinoprotektahan ako. Nagpasalamat ako sa Diyos at ang kapasyahan kong sundin siya ay mas tumibay. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Dahil desidido akong manampalataya, kinuha ng asawa ko lahat ng aming shared bank cards, mga susi ng kotse, mga susi sa tindahan, at ang perang mayroon ako. Sa buong panahon ng aming buhay mag-asawa, ako ang namamahala sa aming pananalapi at mga negosyo. Pero ngayon, kinukuha niyang lahat ito sa akin. Pinutol niya ang aming internet service kaya di ako makadalo ng mga pagtitipon. Ikinandado ang pinto ng kwarto para di ako makapasok. Naging mas malamig din siya sa akin. Minsan tatanungin ko kung saan siya pupunta at sasagutin lang niya ako na huwag kang makialam sa buhay ko. Wala kang karapatang magtanong. Kung gusto mong maniwala sa makapangyarihang Diyos, makakaalis ka na sa pamamahay na ito. Hindi ka na pwedeng magtrabaho sa tindahan. Kapag pumunta ka sa saan mang kalapit nito, tatawag ako ng pulis. Ang sama niya. Pinagsasabi niya rin sa mga kaibigan namin ang mga kasinungalingang yun na online. At ang iba'y punta ng punta sa amin, pinipilit na isuko ko ang pananampalataya ko. Ang dati naming payapang buhay ay nasira. Inisip ko kung paanong sa aming buhay na magkasama, tinalikuran ko ang karera ko para magnegosyo kasama ang asawa ko na nagbigay daan sa amin na magkaroon ng sarili naming tindahan sa syudad na ito. Ngunit nahaharap sa pagpili sa pananampalataya at pamilya. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Talagang nanghina ako. Hindi ko maintindihan. Di ba lahat tayo nananabik sa pagbabalik ng Panginoon? Sinalubong ko ang Panginoon. At nasa tamang landas sa pananampalataya. Kaya bakit walang nakakaintindi?
Habang pinag-iisipan kong lahat ito, di ko mapigilan ng mga luha ko. Tapos, naalala ko ang ilang salita ng Diyos. Babasahin ko ang mga ito. Sige. Ang minana nyo ngayon ay higit sa minana ng mga nakaraang apostol at propeta. At higit pa sa kung ano ang namana ni na Moises at Pedro. Hindi matatamo ang mga pagpapala sa loob lang ng ilang araw, kundi sa pamamagitan ng matinding sakripisyo. Kailangan mayroon kang dalisay na pag-ibig at malaking pananampalataya. At ng maraming katotohanang hinihingi ng Diyos na iyong matamo. Kailangan mo ring manindigan sa hustisya at ang pag-ibig mo sa Diyos ay dapat na hindi nagmamaliw. Dapat kang magkaroon ng pagpapasya. Amen. Salamat sa Diyos. Binigyan ako ng lakas ng mga salita ng Diyos. At nakita ko na ang gusto niya ay ang totoong pananampalataya at pagmamahal ng mga tao. At na di tayo lumayo sa Kanya anumang mga paghihirap ang kaharapin natin. Ang pagiging mapalad na marinig ang Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw ay ang pagmamahal ng Diyos. Ang paghihirap para sundan si Kristo ay may halaga at kahulugan at ito ay para sa isang matuwid na hangarin. Amen. Naisip ko ang mga disipulo na sumunod sa Panginoong Hesus. Malupit silang inusig ng mga Romano at kinondena ng mga pinuno ng relihiyon. At pinatay pa nga ang ilan dahil sa Panginoon. Matindi ang naging paghihirap nila, pero naalala sila ng Panginoon. Naisip kong di ako dapat madismaya tungkol sa pag-usig, sa pagsunod sa totoong Diyos. Kundi dapat matuto sa henerasyon ng mga banal at sundan ng Diyos hanggang sa huli sa harap ng anumang paghihirap. Amen. Amen. Ang ganyang uri ng Salamat sa paghihirap Diyos. ay may halaga. May nabasa akong ilan pang mga salita ng Diyos na gusto kong ibahagi ngayon. Sige. Sa bawat hakbang ng paggawa ng Diyos sa gitna ng mga tao, sa panlabas mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao. Na parang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panghihimasok ng tao. Ngunit lingid sa lahat, ang lahat ay isang pustahan sa pagitan ni Satanas at ng Diyos. Na humihiling sa mga taong magpatotoo sa Diyos. Nasa likod ng pagsubok kay Job ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Ang nangyari kay Job ay ang mga gawa at panghihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang na ginagawa ng Diyos sa inyo, ay pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. Kapag ang Diyos at si Satanas ay naglalaban sa espiritual na dako, paano ka dapat magbigay lugod sa Diyos at magpatotoo sa Kanya? Dapat mong malaman na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay isang malaking pagsubok. At ang oras na kailangan ka ng Diyos na magpatotoo. Amen. 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 Matapos tanggapin ang tunay na daan at sundan ng bagong gawain ng Diyos, mukhang ang asawa ko ay hinahadlangan ako at nagiging mapang-api pero sa likod nun isang labanan ng isinasagawa sa espiritual na mundo. Ginagamit ni Satanas ang aking asawa para gambalain ako. Sinasamantala ang aking damdamin para sa aking asawa at mga personal na interes ko para takutin ako upang talikuran ng tunay na daan at magpatalo kay Satanas. Totoo yan. Para sa wakas ay pagtataksilan ko ang Diyos, panilin lang ito ni Satanas. Oo. Ginagamit ng Diyos ang sitwasyong ito para ipakita ang masamang panig ng asawa ko sa pagtutol sa Diyos. Nang magbigay siya ng sermon sa iglesia, ipinangaral niya ang pagpapaubaya at sinabing patuloy na abangan ng Panginoon. Pero sa gawain ng pagbabalik ng Panginoon, hindi niya ito tiningnan man lang. At tinrato pa akong isang kaaway. Hindi ako ang kinamumuhian niya. Diyos ang kinamumuhian niya. Lubos siyang hindi mananampalataya. Oo. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga kilos, hindi na ako nasasaktan. Talagang galit na galit lang ako. Mag-asawa kami pero nasa magkaiba kaming mga landas. Hindi na ako magpapapigil sa kanya. Mas lalo siyang mapang-api, mas gusto kong sundan ng Diyos. Magpatotoo at ipahiya si Satanas. Amen. Salamat sa Diyos. Di ko lang gustong sundan ng Diyos mismo. Gusto ko ring ibahagi ang ebanghelyo ng mga huling araw sa mas maraming tunay na mananampalataya. Amen. Ang isiping ito ay nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko para malagpasan ito. Amen. Salamat sa sa Diyos. Nakahanap agad ako ng bagong trabaho sa isang palengkeng malapit sa bahay. Kaya nagbahagi ako ng ebanghelyo roon. Mahirap na trabaho yon pero dahil sa mga salita ng Diyos na gumagabay sa akin, gumaan ang pakiramdam ko. Salamat sa Salamat Diyos. Pero hindi pa rin tumitigil ang asawa ko.
Para pigilan ako sa paniniwala, ninakaw niya ang bisikletang ginagamit ko papunta sa trabaho at binawalan akong magtrabaho ron. Pinapunta niya rin ng ilang customer sa pinapasukan ko para udyukan akong talikuran ng pananampalataya ko. Nagpakalat pa siya ng mga kasinungalingan tungkol sa akin sa iglesia, na inaabandon ako raw ang aming pamilya para sa aking pananampalataya. Nang malaman yun ng boss ko, nagsimula siyang magbago ng pagtrato sa akin at sinisanti ako. Noon din, hindi inaasahang namatay ang biyanan ko sa Pilipinas. Kailangang umuwi ng asawa ko. Napilitan siyang iwan sa akin ng telepono ko't mga susi ng tindahan. Nang makabalik siya ng US, ang pag-uugali niya sa akin ay lumambot ng husto. Hindi na siya ganun katutol sa pagsama ko sa mga online na pagtitipon. Naisip ko na baka talagang nagbago na siya. Pero isang araw, nalaman niyang nagbahagi ako ng ebanghelyo ng gawain ng Diyos sa mga huling araw sa isang sister sa kanyang iglesia at palihim siyang nakipag-ugnayan dito sa pamamagitan ng pastor. Sinabihan niya ito ng mga kasinungalingan. Naniwala ito, kaya ayaw na nitong magkaroon ng anumang ugnayan ulit sa akin. Binalaan niya ako. Di kita pipigilang maniwala sa makapangyarihang Diyos, pero hindi kita papayagan na kunin ng mga tao mula sa iglesia ko. Hindi ka na rin maaaring pumunta roon. At di mo pwedeng dalhin ang telepono mo sa ating tindahan. Kapag binasa mo ulit ang kanilang mga mensahe o sinagot ang kanilang mga tawag, palalayasin na kita. Ang kanyang pag-uugali ay nakakagulat at nakakagalit. Sa loob ng ilang buwang yun, pinagpasensyahan ko siya at sinubukang antigin siya ng paraan ng pamumuhay ko. Dapat ay mayroon yung epekto sa kanya para baguhin ang kanyang pag-uugali sa akin at sa gawain ng Diyos. Hindi ko naisip na ang aking asawa ay magiging napakatigas ng ulo at malisyoso. Nagpakita siya sa iba ng lubos na huwad na mukha. Di nakisama sa aking pananampalataya at pinigilan akong ibahagi yun sa iba. Walang kahihiyang inaangkin ng pagmamay-ari sa mga kapatid. Diba't pagtatangkayo na agawin ng mga tupa ng Diyos? Oo. Ang tupa ng Diyos ay naririnig ang Diyos at bumabalik sa kanyang bahay. Yan ang tama at likas. Tama. Ang pananampalataya ay isang malayang bagay, pero nakikipagtulungan siya sa pastor upang gambalain ang mga kapatid. Nagpapakalat ng mga kasinungalingan para iligaw ang mga tao, para di sila makinig sa ebanghelyo ng Diyos. Sinasakal niya, ginugutom ang iglesia at sinisira ang pagkakataon ng mga tao sa kaligtasan. Tama. Talagang napakasama niyan. Oo nga. Naisip ko ang Panginoong Jesus nang sinasaway ang mga Fariseo. Datapwat sa abanyo, mga eskriba at Fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat sinasarhan niyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Sapagkat kayo'y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok ay ayaw niyong makakapasok. Amen. Amen. Babasahin ko ang ilang salita ng makapangyarihang Diyos. Sige. May mga nagbabasa ng Biblia sa mga engrandeng iglesia at maghapong nagsasalaysay nito. Ngunit ni isa ay hindi nauunawaan ang layunin ng gawain ng Diyos. Wala sa kanilang kayang kilalanin ng Diyos, lalong walang kayang umayon sa kalooban niya. Lahat sila'y walang silbi, masasamang tao. Bawat isa'y tumatayo ng mapagmataas para turuan ng Diyos. Kahit iwinawagayway nila ang ngalan ng Diyos, kusang loob nila siyang sinasalungat. Kahit tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mananampalataya ng Diyos, sila yaong mga kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Lahat sila'y mga demonyong lumalamon sa kaluluwa ng tao. Mga pinunong diablong sadyang nanggagambala sa mga sumusubok lumakad sa tamang landas at mga balakid na humahadlang sa landas ng mga naghahanap sa Diyos. Kahit sila ay may matipunong laman, ngunit paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na sila ay mga antikristo na umaakay sa taong lumaban sa Diyos? Paano malalaman ng mga tagasunod nila na sila'y mga demonyo, mga maningilan ng kaluluwa ng tao? Amen. Amen. Kung hindi ko mismo nakita ang mga salita at gawa niya, hindi ko kailanman maiisip na ang isang taong nag-ayos ng mga charitable event na mukhang sobrang relihiyoso at tinitingala ay hindi lang tatanggi na tingnan o tanggapin ang gawain ng pagdating ng Panginoon. Magkakalat pa ng mga kasinungalingan sa iglesia, nililin lang ang iba at pinipigilan silang bumaling sa Diyos. Paano siya naiba mula sa mga Fariseo na ipinako ang Panginoong Jesus sa krus 2,000 taon nang nakararaan? Talagang parehong-pareho sila. Sila'y mga tunay na antikristo. Mga demonyong lumalamon sa kaluluwa ng tao. Tama. Nakita ko ang katotohanan ng diwa ng asawa ko na isa siyang demonyong di na magbabago. Ang mga mananampalataya at hindi ay di magkasundo. Hindi na niya ako maaaring pigilan. Habang iniisip ko ito, nagpasya akong mas maglaan ng oras sa aking pananampalataya at paghahanap ng katotohanan. At sundan ng makapangyarihang Diyos, kahit paano pa ako tratuhin ng asawa ko. Amen. Amen.
Isang araw, kumuha siya ng abogado sa diborsyo para simulan ang paglilitis sa hiwalayan. At hiniling niyang umalis ako sa loob ng 1 buwan. Pakiramdam ko talaga'y wala akong lakas. Paano ako? Saan ako titira? Magiging palaboy ba ako? Pinaputol niya rin ulit ang aming internet connection sa bahay sa pagsisikap na putulin ang ugnayan ko sa mga kapatid. Wala akong magawa kundi ang lumabas para gumamit ng pampublikong koneksyon para makadalo ng mga pagtitipon. Nasa krisis ang buhay ko kung walang kita. Ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tirahan ay magiging issue. Hindi ako kailanman dumaan sa mga ganitong uri ng matitinding kagipitan. At wala akong ideya kung paano ko ito malalampasan. Naiwan akong litong-lito at nasasaktan. Nang malaman ito ng isang kapatid, pinadalhan niya ako ng sipi ng salita ng Diyos. Nais kong basahin ito. Sige. Habang sumasailalim sa mga pagsubok, normal sa mga tao ang manghina o maging negatibo ang kalooban. O hindi malinawan ng kalooban ng Diyos o ang landas ng kanilang pagsasagawa. Ngunit ano't anuman, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa gawain ng Diyos at huwag itanggi ang Diyos gaya ni Job. Anumang pagpipino ang pinagdaraanan mo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ang hinihiling ng Diyos sa sangkatauhan ay ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Ang Kanyang pineperpekto sa paggawa sa ganitong paraan ay ang pananampalataya, pagmamahal, at mga hangarin ng mga tao. Amen. Amen. Salamat sa Amen. Diyos. Matapos kong basahin ito, napagtanto kong ang pananakot sa akin ng asawa ko ng diborsyo ay bagay na hinahayaan ng Diyos na mangyari. Nang pagdaanan ni Job ang kanyang mga pagsubok, kinuha ng mga magnanakaw ang lahat ng mayroon siya at ang kanyang mga anak ay nawalan ng buhay. Balot din siya ng mga pigsa at naupo sa isang tumpok ng abo. Tinanggihan siya ng kanyang asawa at sinabihang talikuran ng kanyang pananampalataya at mamatay. Hinusgahan siya ng kanyang mga kaibigan. Sa harap ng mga pagsubok at paghihirap na to, pinuri pa rin ni Job ang Diyos. Si Jehovah ang nagbigay at si Jehovah ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehovah. Yan ang tunay na pananampalataya. Amen. Amen. Minsan akong gumawa ng isang taimtim na panata sa harap ng Diyos, na kahit anong mangyari, patuloy kong susundan ng Diyos. Ngunit nahaharap sa mga banta ng aking asawa na inilalagay sa panganib ang aking sariling pamumuhay. Nanatili ako sa pagiging negatibo at pagdurusa. Wala akong tunay na pananampalataya sa Diyos. Tinatakot ako ng asawa ko ng diborsyo upang ipagkanulo at talikuran ko ang Diyos. Di ako maaaring mabiktima ng pakana ni Satanas. Tama yan. Anumang mga pagsubok ang harapin ko, kailangan kong sundan ng Diyos, magpatotoo at bigyang kahihiyan si Satanas. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Nakahanap ako ng bagong trabaho makalipas ng ilang araw, kaya nakabili ako ng internet card para sa mga pagtitipon at paggawa ng aking tungkulin. Napakagaan ng pakiramdam ko. Kalaunan, kalmado kong pinirmahan ng mga papeles ng diborsyo. At nakamit ang kalayaan mula sa paghihigpit ng asawa ko na isasagawa ko na ang pananampalataya ko. Napakaganda. Ipinagpatuloy ko ang paggawa ng tungkulit pagbahagi ng ebanghelyo. At kahit na mas kaunti ang pera ko ngayon kaysa noong nakaraan, nagagawa ko na ang tungkulin ko ng walang pag-aalala. Mayroon akong kagalakan at kapayapaan. Naramdaman ko na ang pagsunod sa Diyos at pagtahak sa tamang landas ang pinakamakahulugang paraan para mabuhay. Amen. Salamat sa Salamat Diyos sa sa pagpapahintulot sa aking magpatotoo sa pamamagitan ng espiritual na labanang ito sa loob ng tahanan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Maaari ka nang maniwala sa Diyos na malaya.